Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Ganda Resort Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokalet na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa seguridad ni Chinita Princess mga kakimpaw, lalo na't meron po siyang event ngayon sa Pure Gold sa Pasay City mga kakimpaw, para sa Pure Gold. Ayan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And narito naman ang ilan sa comments na pili natin basahin ngayong gabi bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong daily updates na ating mga subscribers. So shoutout po kay Ma'am Elizabeth Collins. Maganda rin gabi sa'yo. Ayan, Gandara. Ayan, good morning. Parang hindi ko pa nakikita makipag-kissing si Kim ng ganito ka-heavy sa ibang movie niya with another partner. Swerte naman ni Paulo. Lahat ng first ni Kim sa kanya niya nagawa. Ayan, torrid kissing, bed scene kay Paulo lang lahat. Talagang super special si Mr. Right, Paolo Avellino. Love you, Kim Pao. And ito rin kasi yung time na talagang ready si Kim mag-step out sa kanyang comfort zone, mga ka-Kim Pao, at mag-explore pa ng acting skills, mga kakipit. Nahawa rin kay Paolo Avellino. Alam niyo naman si Pao, gusto bago iba't ibang characters ang mapuportrait niya para malaman niya rin sa sarili niya at ma-challenge din yung sarili niya bilang aktor, mga ka-KP. Kasi mahal niya yung craft niya. So talagang gusto ni Pao, iba't ibang characters ma-explore talaga niya. At ganun din si Kim ngayon. Kaya tumatanggap na rin siya ng daring, daring projects, mga ka-KP. And itong sa The Alibay daw, so far, ang nagawa niya talagang super daring para po sa kanya. Ayun, swerte lang din na panahon ni Kimi para mag-explore pa at kumawala sa kanyang comfort zone. Si Paolo Avellino yung kanyang partner. Kaya gano'n. But it doesn't mean dahil kay Paolo kaya si Kim ay alam niyo na yon, bibigyan niya ng pakahulugan ng iba. Na ngayon lang si Kim nakipag-kissing silang ganyan kasi habol na habol kay Pao. No, sadyang lang talaga si Kimi. Gustong mag-explore pa sa actings. Kanya acting skills, mga kakimpaw. Tingnan niyo, ang daming pumupuri ngayon sa acting skills ni Kimi. Grabe kasi sabi nila, ibang-iba ngayon si Chinita Princess. Ibang-ibang Kim Chiu ang napapanood nila. Hindi kagaya daw ng dati na puro pa bebe ang roles, ganyan or one. Pero started sa linlang na grabe, talagang yung talent niya, na showcase talaga, na pwede rin pala siyang pang kontrabida, nakakainis. Bida kontrabida si Kim, nakakainis siya as Juliana, 'di ba? Pero minahal ng mga tao. Samantala, pag-usapan naman natin ngayon, mga kakimpaw, ang tungkol po dito sa bagong post ni Chinita Princess, mga kakimpaw, hinggil nga po sa panawagan sa kanya ng mga bashers na manahimik kung walang alam. Pinapatahimik nga po si Kim dahil sa hindi nila nagustuhan ang naging pahayag ni Chinita Princess or opinion na hinggil nga po sa nangyaring kaguluhan sa Senado. So, ito po ang bagong post ni Chinita Princess. Ayan. It's heartbreaking that what happens when concern and opinion don't align with them. They immediately want to silence you. I'm used to it already. Yes, I'm Bisaya, but I'm Filipino too, with the right to speak and express my thoughts. It hurts to pay taxes and then see things like this. We're not the ones who should be fighting each other.
We all just citizens. We don't have the power, they do. So please don't pick fights, okay? Some of them act just like kids, honestly. Whatever you like is fine. That is what I like. Deal with it. Tama. May kanya-kanya tayong paniniwala. Kaya hindi nyo kinakailangan patahimikin si Kim kasi hindi lang po siya Bisaya, kundi siya po ay Pilipino. And yun talaga ang mahirap kapag yung opinion mo, yung concern mo, hindi talaga align sa kanila, aatakihin ka talaga. Na para bang ikaw yung kalaban, na para bang ikaw yung kaaway, na para bang ikaw yung kriminal, na para bang ikaw yung may sala. Nagbahagi lang naman siya ng opinion, ng kanyang opinion. And tama si Kim, hindi po tayo yung dapat na magkakaaway dito. Dapat po tayo magkakamping mga Pilipino para dapat nagkakaisa. Yan ang kulang sa ating pagkakaisa kaya hindi po umaayos din ang ating bansa. Paulit-ulit na lang ganito po ang nangyayari. Anyway, gawa ko naman po tayo sa event ni Chinita Princess ngayon. Since ang dami po mga bashers na inaatake si Kim, tina-target talaga siya, mukhang humigpit po ang seguridad, ang security kay Chinita Princess. Lalo na ngayon na may event po siya sa Pure Gold, mga Kimpaw. And makikita nyo nga po dito na talagang ano po si Kim ng mga bodyguards. Napapalibutan talaga at napakahigpit ng security ni Kimi. Siguro dahil na rin nga sa sa bashing sa kanya na naman ngayon. As in, alam niyo naman kapag dating sa politika, nako napakarumi at hindi mo alam ang isip ng tao kapag politika na yung pinag-uusapan. Kaya siguro si Paulo daw, ayan, sa usapan ng mga Kim Pao fans ngayon na marahil si Pao ay nag-aalala kay Kim, kaya mas pinahigpitan pa ang security ni Kimi. Ayan, makikita nyo nga po dito, mga Kim Pao, talaga napapalibutan si Kim. Dati raw kasi nasanay sila na isa lang, ang security ni Kim ngayon ay mas mahigpit na. Pero kahit naman dapat lang naman may security talaga si Kim na mahigpit dahil siya po ay sikat na artista, mga Kimpaw. And lalo na sa mga ganitong event, hindi naman sa pag-overthink, pero yung pagkaguluhan na lamang, alam niyo daming mga tao dyan, di ba? Yung kuyugin na lamang po si Kim, dapat talaga mahigpit ang security. Ikakapahamak din niya po kasi yon kapag nagpasaway ang mga fans at masyadong nangkikil sa kanya. So dito pa lang sa sasakyan, makikita nyo na ang security kay Chinita Princess. So baka nga daw po isa si Paula Avellino sa sobrang nag-aalala ngayon kay Kim dahil sa pang-aatake sa kanya ng mga DDS dahil po sa kanyang naging opinion. And ngayon, ang mga fans, pinag-iingat na po ng husto si Kim. Wala naman kasi tayong magagawa mga Kimpaw, kundi pagdasal na lamang din ang kaligtasan ni Kim Chiu. Ayan ang paalalahanan na dobleng pag-iingat parate. Basta pinag-iingat na po ngayon si Kimi, hindi lang ng mga fans, malamang din ng humahawak po sa kanya. And ti Paula Avellino. Syempre, 'di ba? Mahirap na, mas maigi na yung lagi po tayong ready at nag-iingat. So far, maayos naman po ang kaganapan sa Pure Gold event, mga Kimpaw. And ang daming masasayang mga fans. Talaga, natatabunan talaga mga Kimpaw. Itong politics issue na naman ni Kimi. Dahil talagang mas matimbang lang din po talaga ang pagmamahal ng mga fans kay Kim Chiu. Kita niyo naman kung paano siya pagkaguluhan, kung paano po sinalubong ng mga fans si Kim. Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Ana Rin Hiccup, good morning Gandara. Good kisser kasi si Kim. Kasi nga Gandara, magjowa. Walang take, walang cut. Totoong totoo. Buti na lang talaga inilagay sa TV. Hindi pinalabas lahat sa Prime. Kaya nakaka-excite sa baybayan. Kim Pao forever. Huwag mag-alala. Mahaba pa ang kwento.
mahaba-haba pa, mga kakimpaw. Kaya yung iba kasi nabibitin, sobrang konti lang daw talaga ng pinapalabas sa telebisyon. Mas marami pang nakakain na ang commercials, mga kakimpaw, kaysa doon sa mismong palabas. Pero tayong mga fans, super happy for that. Kasi good news yun, mga kakimpaw, na talagang inuulan po ng commercials ang The Alibay. And meron talagang mga scenes na hindi po natin napanood sa Prime, no, mga ka-KP. Kaya yung mga fans kahit napanood na sa Prime, excited pa rin. Excited pa rin na panoorin sa TV kung ano yung mga nawala, alin yung kinat. And grabe yung kissing scene talaga nila Kim and Paolo. Talagang alam mong iba Iba talaga sa mga nakaraan ni Chinita Princess. Samantalang sabi naman po ni Miss Norma Daya, Gandara, napansin ko lang sa The Alibay, 9 p.m. na sa TV. Sa TV pa instead of 8:45. Tapos 9 na napapanood yung actual scene. At mag-end yon The Alibay ng 9:30. Pero hindi masusunod. Eto, Gandara, observations ko lang kasi ang daming wala na scene makikita ngayon sa TV kaysa Prime Video noon. God bless you all, Gandara, and happy Mother's Day to all of us, mothers of the world. We are unseen heroes of the universe. God bless us all. Gandara SRU, good DM, very true. Wala na silang magagawa kasi truth prevails. Therefore, dapat na lang tanggapin at pagtuunan na ang kani-kanilang mga asawa, lalo na si Janine. Happy Natal Day, pati MTBC. God bless us all. And thank you so much, Miss Norma Dahayag. And about sa The Alibay, siguro yung may mga shouts or mura na hindi pa nakapasa sa MTRCB, yung nawawala, Ma'am Norma Dayag. Pero mas marami yung napapanood natin ngayon na wala po sa Prime Video. Anyway, nga dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.